about social anxiety. Of course, we have with us today Dr. Camille Garcia, our resident psychologist. Now, come back. I'm back. Yes, I'm back. good morning, Doc. Good morning. Let's talk about social anxiety. Ano po ba ang social anxiety? Okay, from the word itself, makikita niyo na may mga tao kasi talaga na pag marami ng kaharap na tao na apektuhan, hindi makapagsalita, it's a form of yung parang na nagiging na-agitated sila dahil kasi dumami yung tao. So yung anxiety presented, nangyayari lang siya pag dumadami ang tao or pag maraming, sabihin mo, nasa isang stage, hindi na siya nakakasalita. Magtatrabaho, mag-i-interview or pupunta pa lang sa loob ng sasakyan na public transportation, hindi niya kakayanin because of the fact na nagkakaroon siya ng anxiety. So, anxiety, parang kasama na rin doon yung either claustrophobic or being shy Is it? or Oo. everything all together? Or Basically, it has something to do yun lang paglabas niya, yung exposure niya sa new environment. okay. Kasi yung sinasabi niyo anxiety, pwedeng generalize. Ibig sabihin, yung kalahatan na anytime na meron siyang gagawin na bago, pwedeng anxiety na yun eh. Pero ito, it pertains yun lang pag nagkaroon ng bagong environment na maraming tao. Meron ba yan root, Doc? Ano ba ang root niyan? Or saan nanggagaling? Bakit meron ganun ng tao? Kasi like kami, obviously, wala kaming ganun. Kasi, you know, ang work natin in front of a lot of people, di ba? Okay. Sometimes we're in New front of the people, camera. yes. New people Yes. every time. Unang-una, nakakagulat nga na merong iba na hindi ito nangyayari nung bata. Kasi merong iba na nung bata pa lang, di ba, talkative na, gano'n. Oo. Sometimes, because of a traumatized incident na bawa napahiya sa eskwela. Dahil kasi pinahiya ng teacher in front. Tapos ngayon, naiisip ng bata na gano'n. So every time na magkakaroon ng di ba, sinasabi lang natin, stage fright. Pero eventually, pwedeng magkaroon ng panic attack to the point na nagkakaroon ng social anxiety. Meron namang iba na hindi yung ganito yung pamamaraan, pero yung sabihin na natin na dati nang mahiyain, tapos hindi na overcome yung shyness na yon. So, yung possibility na pag humarap na siya sa ibang tao, hindi niya nakakayanan. So, pwede magpanic. Remember, ang umpisa, hindi yung talagang anxiety. Kung minsan nagpapanik siya na yung makikita mo yung symptoms na parang nanginginig, tapos yung mga physical symptoms na imbis na, halimbawa, magiging maayos na siya yung parang on time siya dun sa appointment niya. Malilate siya. Malilate siya dahil kasi talagang ang presentation is psychopathological, meaning to say affected ang physical activity. So, nagiging sasabihin ganun, ay, may diarrhea ako. O kaya naman, ay, naku, May diarrhea ko. Sounds familiar. Oh, anyway, Doc. sasabihin ganun, o kaya sasabihin, ba't gano'n, namamigraine ako? Ay, di ba yung lahat ng mga... Okay. So parang lumalabas lahat ang sickness physically. Yes. Nagkakaroon ng physical Manifestations, manifestation. yes. And then, ang mahirap dito, karaniwan na nagiging manifestations, lalo na pag yung medyo adult ka na, yung sasabihin mo, ang bilis ng heartbeat mo. Tapos, Palpitating. Oo, so Palpitations. palpitations lang. Tapos, ang nangyayari, tumataas din ang BP. Kaya, it can be mistaken na pag pumunta ka sa isang doktor na sabihin, naku, hypertensive ka. Naku, Yes! Tapos, only to find out na It's social anxiety. Social anxiety or sometimes sinasabi nila panic attack. Oo. Yung mga ganon. Okay. Because Okay. nila-nervous lang. Hindi pala hypertensive. Oo. Kaya nakakagulat na may mga gamot na even though pang hypertension or para sabihin mo yung medyo malesan yung palpitation, it can help na hindi ka naiinom ng gamot for social anxiety. How can we avoid these social anxieties mentally? Ang una-una kasi kung alam mo na meron kang ganito, kasi iba hindi naniniwala na meron silang sakit. Pero kung alam mo na matutugunan nito, na ma-realize mo na Acceptance. siguro talagang meron akong ganitong problema. First, pinaka-importante dyan yung mga relaxation exercises. Kung gusto mong mag-meditate, kung gusto mo Deep breathing. yung mga yoga exercises na ganyan, nakakatulong yan. Kasi once na ma-realize mo na bakit hindi ako pwede magtrabaho? Pwede naman ako, nakagraduate ako, nakatapos ako lahat-lahat ng ganyan. Tapos ngayon magtatrabaho ako, hindi ako pwede dahil aakit ako doon sa overpass tapos manginginig ka na kaagad. Kasi baka kung ano na mangyari sa'yo. In fact, yun yung nagiging problema ng iba dahil kasi it can affect your Social- school functioning, occupational function, tsaka social functioning per se. Kasi
merong iba, ang galing-galing naman talaga theoretically. Yeah. Sasabihin mo, tatanggapin mo Oo. sa trabaho Yes. kasi nag-magna cum So, on laude. paper, ang Tapos, galing. on paper. Tapos pagdating doon, dahil kasi nga nagpapalit na siya, dahil alam na may boss na ganito, nanginginig na walang nagagawa. Oo. Tapos kaya nga nakakatawa na meron ako naging one time na pasyente na hindi siya makapasok-pasok. Kasi every time na papasok siya, nag-190 over 100 yung BP niya. Yes, and that's what you call white coat. Di ba? Sa harapan ng doktor, mataas. Sa harapan ng nurse, mas mababa. Yun lang, meron talaga. Totoo yun. Or sa harapan ng teacher or professor, di ba? Iba. Oo, dahil kasi mga ba't ganon? Constipated nga yan eh, pero pag pumasok na sa school, may diarrhea na. Okay, so ano yung mga relaxation exercises na pwedeng gawin? Okay, usually yung mga Deep breathing? yan. And then probably, you have to meditate talaga. At least when you pray na to calm you down. Tapos kumisan, alam niyo, nakakatulong talaga yung mga candles, scented candles, like yung mga lavender and Scented candles. Pero lavender per se, dahil kasi yun yung meron soothing effect para to calm you down. Lavender, ilang-ilang, yung mga ganon. Kasi may pwede naman na hindi ka talaga yung sabihin mo maggagamot. Yung mga ganong klase lang na pamamaraan, may soothing effect. Kaya kung sasabihin nyo, nakahanap kayo ng yung baby powder or lotion na ipapahid sa inyo na lavender or para sa ganon talagang relax kayo. And then you can ask your body na yung hiwa-hiwalay na o yung arms ha, be relax, be relax. Be relax. Are you Tapos- okay? Be tapos lahat, relax. isa-isahin mo, hindi pa pwedeng yung buong katawan mo kagad yung i-relax mo. Merong iba, kailangan utusan mo. Kasi kung minsan yung direct, yung magugulat ka na kada pagsabi mo ng body part na gano'n, magre-relax siya. Pero yun, so the left, the right, lahat ayos. So na, meditation, Relax ganyan. the So kailangan. face. So minsan masyadong nasa-stress. Parang, okay, you have to count, di ba? 1 to 10 or 10 to 1? Deep breathing. Yes. 10 Usually, daw. mas maganda pabaliktad. Pabaliktad. So, kung gusto mo na kulang yung 10, start with 20. 10. Okay, 20 and then hanggang ano. And then slowly, and then breathe deeply, and then relax. Minsan nga nagdadasal ako, slow me down, Lord. Kasi I remember yung mami ko, she had this poster in the house, it said, slow me down, Lord. Ang tagal-tagal na nun. But I carried that all throughout. So yun. Yeah. Oh, pero totoo yun eh. Alam mo, kumisan, nakakagulat na yung mga prayers, yung mga ganyan na, yung mga relaxation exercises, sasabihin nyo, nakakatulong ba talaga yun? Oo, nakakatulong. Nakakatulong. Oo. Kasi sinasabi nila, di ba, especially now, cancer, it's also because of stress. Ang Yes. sabi nila, ang daming namamatay ngayon because of cancer. Yeah. Noon, people used to have cancer and then matagal, no? They would survive, ganyan. Pero ngayon, ang daming, ang bilis-bilis. Totoo. Doc, di ba, explain lang natin na anxiety, stress, halos magkakaparehas sila. May difference, pero meron din pagkakatulad, di ba? Kasi yung pag sinabi nyong stress, pwede yan ng galing sa labas. Tapos ngayon, any stimulus galing sa labas, tapos naapektuhan ka the stress. Ang anxiety, kagagawan mo eh. Okay. Kagagawan ng katawan na parang gano'n na pag merong isang stimulus na hinarap sa'yo, tapos ngayon nag-react ka doon, yun yung possibility na magkaroon ka ng anxiety. So these exercises will also help relieve stress. Stress. Ang stress cause ng madaming sakit. Yun na nga. Yun. But paano mo malalaman kung may stress ka? Minsan, minamasahe ako, ang dami-dami mong stress. And then I said, ha? Talaga? Madali lang Nako, yung lamig daw? Madali raw akong magtago ng stress. Kasi Hindi ko naman mahanap. Ito, basically, tandaan natin na ang muscles natin, pag ginawa, ang katawan natin, pag ginawa ka natin malambot. Ganon. Pero pag tinignan mo lang na sa likod, di ba sasabihin, ba't ganun? Ang tigas na Yeah. Knuckles So, ka. yun Ay, na, parang na-absorb mo lamig. yung sinasabi niya ng stress. At it's either na parang lamig yung ano doon, pero actually, masyadong yung muscles mo naka-tense na ganun. So, kailangan talaga, i-relax mo yung muscles na yan. Ayan. Para naman sa mga bata, Doc, para hindi sila ma-avoid natin yung social anxiety na mag-develop paglaki, how do we handle them? First, ang mga magulang... Huwag ipapahiya, no? Unang-una yan yung importante. Hindi yung pag yung magugulat ka pa kung bakit nagkaganyan yung anak mo, kung araw-araw minumura mo sa kalye. Oo nga. Tapos araw-araw pinapagalitan mo, kinukurot-kurot mo na konting mali na yung di ba nakikita niyo yung mga magulang na nagkakaroon ng ganitong klaseng, na displace yung anger nila.
binubuntun sa anak. Pangalawa, yung possibility na exposure. Ano ba kung sinabi gano'n na, uy, may birthday ako, attend, ganyan. Why not allow your child na talagang hindi yung, huwag ka magulit, yung parang lahat ng saway, parang hindi yung bata, hindi na, and then yung the confusion that you create, ano yun? Bibili mo ng toy, tapos sasabihin mo, itabi natin, bakit? Eh kasi baka masira. Ba't ba binili yung toy? Di ba para laruin? Tapos ang sasabihin mo, tabi natin kasi baka masira lang yan, yung gano'n. So, yung confusion na kinag-create mo can lead to yung possibility na nagkaka-anxiety na hindi niya ngayon ma-determine kung bakit gano'n na kailangan. Pag bumili ng toy, itatabi muna bago lalaroin. Kailangan, pag may binigay na tsokolate, hindi mo nakakainin dahil kasi itatago muna sa ref. Yung mga gano'n. So, ba't pa ako niregaluhan tapos hindi naman pala dapat kainin? Yung mga gano'n. Yeah, so it has a lot to do with, syempre yung parents, but hindi lang yan eh. Yung mga kaibigan, Yun, yung totoo eskwelahan, and then syempre social media, and then yung mga gadgets, di ba? Minsan yung mga gadgets, hindi naman maganda yung pagsalita nila, especially sa parents. Kanya, when they speak Tsaka back. meron iba na parang patatahimikin, sasalpakan ng gadget. So tapos magtataka ka, hindi na kumakausap sa ibang mga tao. Gusto mo nga, di ba, manahimik, tapos naka-gadget lang ganun. So you should more or less think na hindi naman pwedeng ganun lang yung buhay ng isang bata. Kailangan talaga i-expose mo. Pakita mo na oh anak, pwede kang mag-meet ng friends na hindi yung puro dyan sa gadget. Pwede naman na makausap mo ng diretso itong mga tao to, attend birthday parties or bond outside. Pwede naman na hindi ganun ka-expensive Kasi palagi sinasabi, pag lumabas, Mahal. Expensive. Pwede naman maglakad. Oo, pwede Yes. maglakad. Totoo, Exercise. Yes. Kahit yung mga parks natin dito, wala namang entrance fee. Pwede namang umikot-ikot Yeah. lang. Magdala kayo ng pagkain kung ayaw niyong Chips, di ba? Oo. Yung mga ayaw nilang maggagasta ng sobra. Fruits. Fruit. Kamote. Dok, oo nga. Dok, paano natin i-approach yung mga taong currently experiencing yung social anxiety? First, siguro, kasi alam niyo dito sa... Yung pag, kunyari, uy, kaya mo yan, would help? Sana, no, dito kasi sa Pilipinas, may mga yung mga groups na yan. Ah, Kaya lang okay. kasi, ang problema, yung iba, ang karaniwang ginagawa ng mga Pinoy ay self-diagnosis. Meron akong ganyan. Na hindi pa talaga eksakto na meron silang ganun sakit. Siguro ho, unang-una, kung talagang naiisip nyo na meron kayong ganitong problema, punta kayo sa amin, pwede kayo ma-assess. Kasi marami naman akong volunteers na pwedeng ma-assess if it's really social anxiety. What if it's not social anxiety, yung pala talagang may social phobia ka? Iba rin yung treatment sa social phobia. Social phobia and social anxiety. Oo, Okay. and then you should know the difference ng social anxiety between generalized anxiety. Kasi maaaring ang na-experience mo lang is social anxiety pero all the time para generalized anxiety na. So, best way is for you to look for a mental health professional, hindi yung magsa-self-medicate na nakadinig kayo na, gumagamit siya ng ganitong klaseng medication, umayos na siya. Ako din. Tapos, ako rin. Subukan ko nga. Yung ganon. Okay. But what if, what if they feel na baka magastos pumunta sa isang doctor? Unang-una, kaya sinasabi ko sa inyo na kami at this point, maraming volunteers na pwedeng tumulong sa So, kanila. libre. Libre siya. Ayan. Kasi ang gusto natin is to prevent yung mag-overdose kayo ng mga medications na hindi naman nararapat o hindi pala kayo dapat mag-medicate. All you have to do is do itong mga exercises na to. And at the same time, baka naman mamaya kaya ayaw mo magtrabaho dahil kasi tinatamad ka lang at hindi talaga siya social anxiety. Tamaditis. Okay. Yes. Ayan. So at least, okay. Yeah, Doc, where can they go para, di Thank ba, you so much, Doc. they can have free service from you. You can call 721-7180 tsaka 721-4798. That's the Clinic of the Holy Spirit. Just look for the nurse on duty dahil kasi sa ngayon po meron po kaming mga volunteers at tsaka mga interns na pwede po magbigay ng assessment and then you can, siguro na after that, doon na natin malalaman kung they really need professional help na magme-medicate or just counseling for that. Wow, thank you very much. Thank you so much, Doc. Thank you. Punta Okay. tayo? Oo, kailangan natin. Tayong tatlo. Okay, partner. Okay, thank you again, Dr. Camille Garcia. Magbabalik po ang Rise